Inanunsyo ng announcer na si Lillian na magsisimula na ang contest. Inaasahang magsisimula na sina May at Squirtle sa contest, bagaman dumating si Harley para humingi ng paumanhin. Tumanggi si May na paniwalaan si Harley, at sinabing mapapanalunan niya ang ribbon na iyon. Kinurek ni Harley si May, at sinabing matatalo ito. Sinimulan na ng announcer ang contest, ang nauna ay si Harley. Inilabas ni Harley si Cacturn, na gumamit ng cotton spore, at sinundan ng needle arm. May mga tinik na lumabas mula sa katawan nito at tinusok ang mga spore na lumulutang sa kanyang paligid. Bilib na bilib ang mga hurado, pati na rin ang mga manunood. Pagkatapos ng ilang mga contestant, dumating si Jessibella, o Jessie. Inilabas ni Jessie si Cacnea at nagyakapan silang dalawa, na labis namang nakasakit kay Jessie. Nagulat ang mga manunood, nakaramdam din ng sakit kahit na hindi naman dapat. Sunod, gumamit ng pin missile si Cacnea, nagsanib ang ilang mga missile sa ere at lumikha ito ng mga kislap. Pinuri ng mga hurado ang mga ginawa ni Jessie, bagaman kinailangang kunin ni Chansey si Jessie dahil nanigas ito sa sakit. Dumating sina May at Squirtle, medyo natakot si Squirtle sa dami ng manonood, ngunit sinabi ni May na hindi ito dapat matakot. Inilabas ni May si Kambuskan, hinagis ni May ang kanyang bandana at itinulak ito pataas ni Kambuskan gamit ang fire spin. Bukod dito, gumamit ng sky uppercut si Kambuskan, na nagbalik sa bandana sa orihinal nitong anyo at nasalo ito ni May sa kanyang ulo. Namangha ang mga manonood sa performance ni May at Kambuskan. Ipinakita sa screen ang mga susunod na contestant, kabilang sa kanila sina Jessie, Harley at May. Ipinakita sa screen kung sino ang magkakalaban, at ang makakalaban ni May ay isang hindi kilalang coordinator, habang kailangan namang labanan ni Harley si Jessie. Sinabi ni Harley kay May na sinwerte ito, ngunit mapapahiya ito sa pinal na laban kapag nakaharap na siya. Dumating si Jessie, kaya sinabi ni Harley na ito ang susunod niyang biktima, ngunit hindi natatakot sa kanya si Jessie. Nagsimula na ang ikalawang round, inilabas ni Jessie si Wobbuffet at si Harley naman ang kanyang Ariados. Plano ni Jessie na gamitin ang counter para matalo si Ariados, ngunit alam ni Harley na ibabalik lamang ni Wobbuffet ang kanilang atake, kaya pareho silang naghintay. Sinabihan ni Jessie si Harley na umatake, ngunit ayaw pa nito. Dahil sa sobrang tagal ng paghihintay, binigyan sila ni Lillian ng yellow card kaya parehong nabawasan ng kalahati ang kanilang mga puntos. Nag-away sina Jessie at Harley, kaya akmang ibababa na ni Lillian ang kanilang mga puntos sa 0, pero nagsimula na si Harley, pinagamit ni Harley ng string shot si Ariados, at gumamit naman ng counter si Wobbuffet, ngunit hindi gumana ang counter dahil binalot ng mga tali si Wobbuffet. Ginalaw ni Ariados ang mga tali para kontrolin si Wobbuffet na parang isang puppet na nagpatawa sa lahat. Para tapusin ito, hinila ni Ariados ang mga tali para papuntahin sa kanya si Wobbuffet nang walang laban. Natalo si Jessie dahil naubos na ang lahat ng kanyang mga puntos. Nanlumo si Jessie at bumagsak sa lupa. Gumamit ang Squirtle ni May ng bubble na tumalo sa Crobat. Gumamit ang Ariados ni Harley ng spiderweb na nagpatigil kay Walrein. Binangga ni Squirtle si Weeping Bell na tumalo rito. Kaya, sina May at Harley ang maglalaban sa finals. Inilabas ni May si Squirtle at inilabas ni Harley ang kanyang Ariados. Gumamit si Ariados ng string shot, hinila ang kanyang sarili palapit kay Squirtle at tinakot ito gamit ang scary face. Gumamit ng ice beam si Squirtle, ngunit napaatras ito dahil sa puwersa at sumablay. Gumamit si Ariados ng string shot at hinila si Squirtle papalapit sa kanya. Binalot ni Ariados ang entablado ng spiderweb. Ibinagsak ni Ariados si Squirtle sa madikit na sapot. Sumugod si Ariados gamit ang double edge, kaya gumamit si Squirtle ng bubble para pigilan ito, ngunit walang epekto. Gumamit si Squirtle ng ice beam na nagpalaya sa kanyang sarili mula sa sapot at nagpayelo kay Ariados pati sa mga sapot na nakapalibot sa entablado. Sunod, gumamit si Squirtle ng bubble, kaya nakawala sa pagkakayelo si Ariados, ngunit nadulas ito sa nagyelong sapot. Para tapusin ang laban, nagpadulas si Squirtle sa nagyelong sapot at tinakle si Ariados. Natalo si Ariados, kaya nanalo si May. Nagalit si Harley at umalis, na sinasabing siguradong niluto ang contest. Nakuha ni May ang kanyang unang kanto ribbon. Pagkatapos ng contest, sinabi ni Brock kay May na may malakas na ice beam si Squirtle pero kailangan pa nitong magsanay para makontrol ang atake. Ngayon ay pupunta naman ang grupo sa Battle Arena, kung saan kukunin ni Ash ang ikalawang simbolo. Matapos mapanalunan ni May ang kanyang unang kanto ribbon, iminungkahi ni Ash na magtungo na sila sa Battle Arena. Gusto ni May na matikman muna ang noodles ng Saffron City. May mas magandang naisip si Max, mayroong isang dojo na nakatuon sa mga fighting Pokemon. Kaya, pumunta sina Ash at Max sa dojo habang sina May at Brock naman ay pumunta sa kainan ng noodles. Gayunpaman, tumambad kina May at Brock ang mahabang pila sa kainan, at nakita rin nila ang kusinero na nakikipagtalo sa isang babae.
Hinila ng babae ang kamay ng kusinero paalis, kaya nagsara ang kainan. Galit na galit si May at hinabol ang kusinero para sa noodles, habang si Brock naman ay sumunod para sa babae. Nagtayo ang Team Rocket ng isang kariton na bilihan ng noodles, ngunit wala silang kusinero. Nakita nila sina Max at Ash na naglalakad, kaya iniwan nina Jessie at James si Meowth para mamahala habang sila ay aalis upang hulihin si Pikachu, na labis na ikinadismaya ni Meowth. Nakarating sa dojo sina Ash at Max, ngunit wala silang nakitang tao. Biglang may isang matandang lalaki na tumalon papunta sa kanila na nagngangalang Master Ham. Nagpakilala sila sa isa't isa, kung saan sinabi ni Max kay Ham na si Ash ay isa sa mga nakarating sa finals ng Evergrande City League. Pinagmasdan ng kaunti ni Ham si Ash at itinulak ito sa loob ng dojo. Nagplano ang Team Rocket na nakawin si Pikachu at ang mga fighting type Pokemon sa dojo. Pinaglinis ng sahig ni Ham sina Ash at Max bilang pagsasanay. Nakita nilang pumasok ang babae, ang kusinero, si May at si Brock. Ang babae ay si Terry at ang kusinero ay si Kyle. Nakita ni Terry sina Ash at Max at sinabing tiyak na sila ang mga bagong estudyante ng dojo, ngunit kinoreksyon ni na Ash at Max at ipinaliwanag na gusto lang nilang makita ang mga fighting Pokemon. Sinabihan ni Terry si Ham na hindi niya dapat tinatrato ng ganoon ang mga bisita at isinisi naman ito ni Ham kay Kyle dahil hindi nito kinuha ang pamamahala sa dojo. Sinabi ni Terry kina Ash at May na siya na lamang ang natitirang estudyante ng dojo. Noon ay marami silang estudyante doon, ngunit ayaw kunin ni Kyle na anak ni Ham ang dojo dahil gusto nitong maging isang kusinero. Iniisip ni Terry na mapipilitan si Ham na isara ang dojo kung hindi mamamahala si Kyle. Gustong kumbinsihin ni Ham ang kanyang anak na mamahala, ngunit ayaw nito. Sinabi ni Brock na ang solusyon ay ipakasal sa kanya si Terry at hayaan siyang pamahalaan ang dojo para sa lahat, ngunit walang nakinig sa kanya. Nagpasya si Ham na paglabanan nila ito ni Kyle, kung mananalo si Kyle, maaari nitong gawin ang anumang gusto niya, ngunit kung matatalo ito, mapipilitan itong kunin ang dojo. Nagsimula ang laban, inilabas ni Ham si Hitmonlee, habang si Kyle naman ay si Hitmonchan. Nagsimula si Hitmonchan gamit ang Mach Punch na tumama kay Hitmonlee. Inutusan ni Ham si Hitmonlee na umatake ng double kick, ngunit sumakit ang kanyang likod, kaya hindi na siya makapagpatuloy sa paglaban. Iminungkahi ni Ash na maaari niyang ituloy ang laban para kay Master Ham dahil wala siyang gaanong karanasan sa mga fighting type Pokemon kaya gusto niyang subukan ito. Nagpasya si Ham na ibigay kay Ash si Hitmonlee para sa laban, kaya nagpasya si May na palitan din si Kyle at kunin si Hitmonchan para sa noodles na kanyang inaasam. Narinig sila ng Team Rocket at nagpasya ang mga ito na nakawin si Hitmonlee. Kinalaban ni Hitmonlee ang isang Hariyama at gumamit ito ng rolling kick. Nabigo ang Hariyama na pigilan ng atake at napaikot ito, kaya gumamit si Hitmonlee ng high jump kick na nagpatalsikrito papunta sa Team Rocket na nagtatago sa mga bush. Nagpasya ang Team Rocket na si Hitmonchan na lamang ang nakawin. Kinalaban ni Hitmonchan si Breloom. Gumamit si Breloom ng Stun Spore, ngunit umiwas si Hitmonchan kaya ang Team Rocket ang natamaan ng atake. Sumugod si Breloom gamit ang Sky Uppercut, kaya ganoon din ang ginawa ni Hitmonchan, ngunit mas mabilis si Hitmonchan kaya nauna itong makatama at tumalsik sa ere si Breloom. Gumamit si Hitmonchan ng Mach Punch na tumalo kay Breloom. Sinabi ni Terry kay Kyle na pamahalaan na lamang nito ang dojo para sa kanyang ama, pero sumagot si Kyle na ayaw niyang manatili sa basurahan na ito, kaya sumabog sa galit si Terry. Humingi ng paumanhin si Terry, at sinabing gusto lang naman niyang pamahalaan nilang dalawa nang magkasama ang dojo. Nanlumo si Brock dahil may gusto pala si Terry kay Kyle. Muling nagsimula ang laban kung saan pinalitan ni Ash si Ham at pinalitan ni May si Kyle. Nagsimula si Hitmonlee sa rolling kick kaya sinalag ito ni Hitmonchan gamit ang Sky Uppercut at parehong tinamaan ng dalawang Pokemon ang isa't isa. Gumamit si Hitmonchan ng Mach Punch, ngunit gumamit si Hitmonlee ng jump kick kaya nakaiwas ito at natamaan si Hitmonchan. Tumayo si Hitmonchan at gumamit ng Comet Punch na tumama kay Hitmonlee. Gumamit si Hitmonchan ng Mach Punch na nakasakit kay Hitmonlee. Gumamit si Hitmonchan ng agility para makalapit kay Hitmonlee at gumamit ng Mach Punch, ngunit tinuhod ni Hitmonlee si Hitmonchan sa mukha. Para tapusin ang laban, parehong gumamit ng Focus Punch sina Hitmonlee at Hitmonchan, ngunit inabala ng Team Rocket ang labanan. Kinuha nila sina Hitmonlee at Hitmonchan, kaya inilabas ni Terry si Hitmontop. Gumamit si Hitmontop ng Rapid Spin na nagpalaya kina Hitmonchan at Hitmonlee. Sunod, gumamit si Hitmontop ng Mega Kick na sumira sa makina. Mabilis na kumilos si Ash at inutusan si Pikachu na tuluyan ng patalsikin sina Jessie, James at Meowth gamit ang Thunderbolt. Nawasak ang dojo, kaya hindi na nila malalaman kung sino ang mananalo sa laban. Gustong malaman ni Terry kung bakit noodles, kaya ipinaliwanag ni Kyle sa kanila na nagpasya siyang maging isang kusinero ng noodles dahil sa napakasarap na noodles na pinakain sa kanya ni Ham noon.
Sinabi ni Kyle na gusto niyang maperpekto ang paggawa sa noodles na yon, kaya nagpa siya si Ham na hayaan na siyang gawin ang gusto niya. Nagyakap sila, at pinatawad ang isa't isa. Naisip ni Terry na dapat hayaan na si Kyle na ipagpatuloy ang kanyang negosyo at ibigay na lamang ni Ham ang dojo sa kanya. Sumang-ayon si Ham sa kasunduan at sinabi sa kanila na ang pangarap niya ay magkaroon ng isang kariton at magbenta ng noodles. Hiniling ni Kyle kay Ham na gumawa ito ng noodles para sa kanya bago ito umalis, kaya gumawa si Ham ng noodles para sa lahat. Matapos masiyahan sa noodles, nagpatuloy na ang mga bida sa paglalakbay patungo sa susunod na laban ni Ash sa Battle Arena.